decision-making statements. Java if-else statement. So, dalawa kasi pag-uusapan natin ngayon. Yung if-else tsaka yung switch statement. So, una, pag-usapan natin yung Java if statement. So, ito yung tinatawag nilang if-then. So, meron tayong mga conditional statement din dito. So, buburahin ko muna to. Ganito yung structure niyan. If, ito yung syntax ha. Dito, sa loob, maglalagay tayo ng Boolean expression. So, meaning to say, pag Boolean yan, answerable by true or false. Ang result niyan, it's either true or false. Kung sa English yan, yes or no. Kung sa electronics, 1 or 0. Ayan. And ngayon, dito maglalagay tayo ng expression. Halimbawa, 1 is equal to 1. Gumamit tayo ng relational operator. Tapos, print niya, 1 is equal to 1. Ganito lang yung syntax niya. Ang tawag dito sa loob na to, eto. Sige, isa-isahin natin kung paano siya gumagana. I-run ko muna para makita ninyong lalabas yung output mismo. Pero ano nga ba yung mga part nito? Dito tayo sa una. Itong nasa loob ng ating parenthesis, yan ang tinatawag nating condition. Ito namang nasa loob ng curly braces, ang tawag dyan ay, dito ay code block. Ayan. Kapag nag-result into true, yung ating condition dito, i-execute niya yung nasa loob ng code block. Sa kabilang banda, kung sakasakaling false yung ating condition, wala siyang i-execute dito sa ating code block and automatically mag-end yung ating program. Example na lang dito, syempre, true yung magiging resulta nito kasi ang 1 ay equal kay 1. Kaya mag-print yung 1 is equal to 1. Pero pag naglagay ako ng ibang value dito, 2 is equal to 1. Syempre, hindi equal yung 2 sa 1. Kaya, hindi niya i-execute yung nasa loob ng code block natin at ang lalabas dyan ay wala. Dahil, hindi niya naman i-print to. Mag-end lang yung program natin ng walang i-print. So, yun ang tinatawag natin if-then statement or Java if. Susunod naman, meron tayong fallback na Java if-else statement. Ito naman, if-then else. Paano nga ba ito gumagana? Kanina kasi, kapag hindi naging true ito kapag hindi ito true, automatically, wala siyang i-print. Paano naman yung natin default? So parang fallback natin na kapag hindi nag-true to, kailangan meron tayong message doon sa ating user. So yun na yung tinatawag nating else. At take note, kapag else yan, wala yung condition. Kasi yun na yung fallback natin na kapag hindi nag-true yung mga conditions natin, yan na yung mag-execute. Ito, print natin, not equal. So si 2 ba? Equal kay 1? Siyempre, false yan. Hindi niya to i-execute. Ang i-execute niya ay yung not equal. Okay. Gawa tayo ng konting scenario dito. Example na lang. Malapit tayong butuhan ng SK. Ayan. 18 pataas. Siyempre, ang message niyan ay ayan, allowed to vote. Tapos, yung 18, yung 17 and below, yan. Display niyan ay too young. Masyado pang bata. So, gagawin natin yan gamit yung if-else condition. So, simple lang naman yan. Gagayahin natin to. So, ang Tagalog ng if ay kung. Yan, kung ang age. So, maglalagay tayo ng edad dito. Variable. Int age is equal to, halimbawa, 819. Kung ang edad daw ay less than or mas malaki or equal kay 18, yan, mas malaki or equal kay 18, so greater than or equal to 18, ang i-print niya ay yan, allowed to vote. Pero, kapag less than 18 naman, i-print niya ay yan. Yan. Pag niran ko to, syempre, ito na yung condition natin. So, try natin i-validate to. Okay, nag-fold. So, ganito gawin natin. Ang value ni age ay 19. Si 19 ba, mas malaki ba? Or equal kay 18? So, nag-true siya dun sa mas malaki. Kaya ang execute niya ay itong code block ng if natin. So,
Pag niran ko yan, hindi na to mag-execute, ito lang yung execute niya dahil true naman yung condition dito. So, ganun lang siya kasimple. Okay, pero pag nilagay natin dito ay 15, so lalabas dyan ay 2 yan. Kasi nga, mas maliit naman yung 15 kay 18. So, hindi siya mas malaki or equal kay 18. Kaya, dun siya nag-resolve sa ating else condition. And tandaan ninyo, wala pong parenthesis ang else. Or walang condition yung else. And, isa pa, kapag isa lang yung laman ng code block natin, pwede natin tanggalin tong parenthesis. Para lang mas maging malinis. Yung iba nga, isang line lang yung ginagawa nila dito, pero mas mainam na in-new line na lang natin para mas readable yung code natin. So, pag nira natin yan, same pa rin naman yung output. Take note, pwede lang natin tanggalin yung curly braces kapag yung code block natin ay isa lang yung laman. Isang line lang yung laman. Pero pag naglagay ako dito ng print pa natin yung isa, kahit itab ko pa yan, mag-error na yan. Test. Yan, mag-error na yan. Kasi kailangan natin yan ilagay sa loob ng curly braces para masabi na ito ay part ng code block. So, applicable lang po yung pagtanggal ng ating curly braces sa ating code block kapag single line lang po yung laman ng ating code block. So ngayon, pag-usapan naman natin yung isa pa, Java if, else, if statement. So, ito naman yan. Gagawa naman tayo ng panibagong sasagutan. Okay. Meron tayo ditong halimbawa na lang. Pag 100, ang message niyan, ayan, 100 pataas or 100 pataas. Wala namang mas mataas pa sa 100 na grade, pero lagay na lang natin 100, lalabas siya ng excellent ang message. Pero kapag 95 to 99, lalabas siya ay very good. And maglagay pa tayo dito ng 90 to 94. Lalabas dito ay good. And kung sakasakali man na, gawin natin 90 na lang to. 90 to 99, very good. Tapos dito, 80. Okay, 76 na lang natin para mas konti yung condition. 76 to 89. Yan, good lang. And dagdag na natin yung 75 dito. Pasado naman yan eh. And yung 75 below and below ay failed. So, try natin gawan to ng program. So, maglalagay tayo ng, gagawin ko na lang int imbis na byte, pwede naman. So, int. Para makapag-focus tayo dito sa ating pinaka-topic ngayong araw, which is conditional statement. Dito, int grade is equal to, example na lang, 88. Saan siya magpo-fall? Dapat good yan. So, gagawa natin ng condition. Dito po, yan. Pwede natin ganitong gawin 100 if grade is greater than or equal to 100. Yan. Mali. Greater than or equal to 100. Yung print niya ay lalagyan ko ng curly braces para hindi nakakalito. Excellent. Excellent. Tapos dito, pwede tayong gumamit na else if. Yan, ito na yung tinatawag nating Java if, else if. So, else if. Kung hindi siya mag-true dito sa baba. Dito sa part na to, maglalagay ulit tayo ng panibagong condition. Si grade ba ay yung kadalasan na nagsisimula lang sa pagkukode, ganito siguro yun. Ganito kasi yung solution ko dati. Ang ginagawa ko, grade. Kinukuha ko muna to. So, 90 hanggang 99. If grade is greater than or equal to 90 and less than kay 100. Grade is less than kay 100. So, ang lalabas dyan ay very good. Pero, ito po ay unnecessary na. Pwede natin itong tanggalin na mismo kasi mamaya explain ko sa inyo na ito kasi yung kadalasang nasa isip ng iba na ganito. Explain mo natin isa-isa to. Sige. Tatanggalin ko na muna yon para makabawas ng noise sa code.
Pero mamaya, explain ko kung bakit ko tinanggal. Ito naman, else if ulit. Ito yung tinatawag natin, yan, Java. If, else, if grade is greater than or equal kay 75. So, the print niyan ay good na lang din. Yan. And lastly, else, bagsak siya, failed. So, dito sa part na to, yan. Simulan muna natin dito. Ang value ni grade dito sa ating line 10 ay 88. Yung 88 ba, mas malaki or equal kay 100? So, lalabas yan ay false. So, hindi niya to i-execute. Then, susunod, sa pangalawang condition, same pa rin yung value. Ha? Yan. Kapihin na lang natin to. 90 naman ito. Yung grade ba na 88 ay mas malaki or equal kay 90? False pa rin. Kaya, tatalon ulit siya sa pangatlong condition. Ito, paste muna natin yung code. Yung grade ba na ang value ay 88 ay mas maliit or mas malaki or equal ba kay 75? So dito, nag-true yung condition, kaya etong code block na to ang kanyang itiprint. Pag nira natin yan, ang lalabas ay good. Paano naman po kung naglagay tayo ng tinatawag na value dito ay 70? So, gawin natin 70 lahat ng comment din natin. Mas malaki ba si 88? Or, eto bang grade? So, baliktad tayo dito. 75, baliktad ko muna. Dito. Yung 70 ba, mas malaki or equal kay 100? So, false na to. Ito, false na rin, and ang execute niya ay yung else natin na failed. So, pag nira natin yan, failed ang lalabas. Ngayon naman, ang next na pag-uusapan natin ngayon dito ay, paano naman, bakit niyo po tinanggal yung kanina? Paano po pag naglagay ako dito ng 100? Yung 100, mas malaki siya dito. Example na lang dito. Yung 100, dito, true siya. Dito, true rin siya. Mas malaki siya sa 90. Dito, mas malaki rin siya sa 75. Di tatlo po yung mag-print niyan. So, ang sagot ay, hindi. Isa lang yung lalabas dyan. Kasi ganito yung nangyari niyan. Kapag gumamit tayo ng if, else, if statement, ganito yan. Kung asang code block or condition siya mag-true, yun na yung mag-execute at i-disregard niya na yung rest ng condition. Example na lang, 100, mas maliit ba or mas malaki ba or equal kay 100? So, which is true naman, kaya ito lang yung execute niya na code block. I-disregard niya na yung ibang mga code block na yan. Yan. Kasi iniisip ng iba ay, dahil true naman dito, true din dito, ay tatlo yung lalabas, which is excellent, very good, and good. Hindi po ganun yung implementation ng if, else, if. Pero po, kung sakasakali man na hindi tayo gumamit ng if, else, if, kundi puro if yung ginamit natin. Pag puro if yung ginamit natin, sa pagkakataon na to, tatlo na po yung lalabas niyan. Kasi dahil if to, if din to, and if din to, i-compare niya. Mas malaki kay 100, excellent. Mas malaki kay 90, excellent din, ay very good. At eto rin ay, piprint niya rin to. Kaya tatlo na yung lalabas dyan. Doon pa lang yan, tatlo yung lalabas. Pero pag gumamit tayo ng if, else, if condition, if, else, if, yan, and else, if, kung ano lang yung code block or condition na nag-true, yun lang yung code block na execute. So, ganun lang siya, kasimple. Okay, so susunod na pag-uusapan naman natin ay switch. Anong pinagkaiba niya sa if? Example na lang ha. Ito yung syntax ng switch. Halimbawa, try natin sa user. Byte user. Okay, int lang natin para mapag-focus tayo dun sa lesson. Hindi tayo maguluhan gana sa data type. Role. User role. Is equal to 1. Ganito yan. If, ang magiging ano natin dito, kapag 1, admin. Kapag 2,
guest, ay hindi. Ito ay student, example na lang. Pag 3, ito naman ay guest. Pwede natin itong implement using if-else. So, simple lang naman yan. If user role is equal to 1, syempre, print natin, admin. Yun lang. Tapos, else if user role is equal to 2, syempre, print natin yung student. And else if user role is equal to 3, print natin yung guest, and maglagay tayo ng fallback dito. Else, invalid role. So, ganyan. So, others, invalid role. Nagawa na natin to. Halimbawa, 1, so lalabas dyan ay admin. Pag 2 naman to, lalabas ay student. So, ngayon, implement natin to using switch statement. So, paano nga ba gumana yun? Ganito lang. Type lang natin yung word na switch. Tapos, maglalagay tayo dito ng kung ano yung ano natin dito. So, int role. Or role na lang. Role. Kasi ito na, declare naman natin na int role. Int role. Role. User role. Dito ganito lang siya kasimple. Hindi ko kasi siya gaano ginagamit kasi lahat ng kaya ni switch ay kaya rin ni if-else and medyo outdated na si switch. Pero marami pa rin gumagamit ito. Lalo na yung mga legacy code. Kaya ganito ang gagawin natin. After ng code block, yung user role na yan, ito yan So, i-comment ko na muna ito para hindi tayo malito. Switch, user role. So, ito-test natin dito. Case 1. Kasi 1, 2, 3 dito 1, 2, 3. Case 1. Ang lalabas dyan ay print natin to. Test out, print natin admin. Tapos ay papakita ko sa inyo mamaya. Case 2. Hindi ko muna ilalagay yung special keyword natin. Student. Case 3. Print natin ay guest. And case, or ang else dito, ang equivalent ng else dito sa switch ay word na default. Default, print natin, invalid role. Ito ang role natin ay, example na lang, 1. So, pag niran ko to, ganyan yung kalalabasan. Ayan. Lumabas lahat. Bakit naman kaya? Ito yung nabanggit ko kanina. Dito kasi, hindi siya katulad ng if statement natin na kapag nag-true na sa condition na to, ito na yung i-execute niya. Dito, magtutuloy-tuloy yan, not unless maglalagay tayo ng keyword na break. Meaning yan, after niyang execute ito, mag-i-end na yung ating switch statement. So, ilalagay natin yung break dito, dahil meron siyang kasunod, at dito. Dito, pwede natin lagyan or hindi. Pero unnecessary lang ilagay pa yan dahil nandito naman siya sa last na part na wala na siyang kasunod. Kaya dito, pag niran ko to, admin na lang yung lalabas. And after niya i-print yung admin, mag-e-exit na siya sa ating switch statement. Ayan. So, maglagay tayo ito ng 2 ay 3. Ayan. Guest. And 2 for student. Ano po yung kayang gawin anong pinagkaiba ni switch at ni if statement? Bakit hindi ako galing gumagamit ng switch? Kasi dito sa switch, eto ang data type nito ay int, tama? Kasi yung user role natin ay int. Eto, limited lang to na ilalagay natin ay isang value lang na int. Hindi tayo pwedeng maglagay ng tinatawag na range. Kaya kapag in-implement natin yung grading program natin kanina, which is, halimbawa, 100 pataas ay excellent, 90 to 99 ay very good. Doon, iisa-isahin natin pagsulat yung value nun. Halimbawa, 100, case ganito, yan. So, tuloy-tuloy natin ito-type isa-isahin. Hindi siya pwedeng range. Yun ang pinagkaiba ni switch at ni if statement.